Ha? Talagang ayaw pong tumigil ng mga kalaban ng gobyerno sa may problema na nga tayo dyan sa Mindanao, may problema tayo dyan sa mga terorismo. Talagang kung bakit itong ilang mga grupo, pag may mga ganito, pansinin ho ninyo mga kapatid, pag may mga ganitong mga problema ang ating bayan, doon nagsusulputan yung mga issues na ipinupukol sa administrasyon. Imbis na manahimik, hayaan ng gobyerno na ayusin ang problema sa isang panig ng bansa, hindi, ayaw tumigil. Tira ng tira. Namang problema ng lang lahat ngayon, namang problema ang sundalo, ang gobyerno, ang pangulo, paano resolbahin kaagad itong krisis sa Mindanao, sa Marawi City. Ito naman ang entrada ng mga ilang bugok, mga syempre, dilawan ito. Ano pa ba? Ano pa bang kulay ito, mga lintik na ito? Ay ang tinatanong, naku, ito Pangulo pala natin, nakailang biyahe na ito. Napakarami ng biyahe, napakarami ng mga pasyal, mga media ng mga dilawan, napunak agad, imbis na ibalita yung bakbakan, ibabalita yung biyahe ng Pangulo, kikwestiyonin, ano raw ang ginawa ng Pangulo. Malinaw naman mga kapatid ko anong ginawa ng Pangulo sa ibang bansa. Hindi naman po nagturista doon. Nakipag-usap sa mga leader, nakipag-usap sa mga Pinoy, nakipag-usap sa mga negosyante doon, nang hikayat na makapasok ng negosyo. Tapos titirahin nyo rito na anong ginawa kaya ng Pangulo doon? Siya lang ang Pangulo na napakaraming biyahe. Daang-daang milyon na ang nagasta. Ano ngayon kung daang-daang milyon? Ang kapalit naman noon, 35 billion pesos na investment. Bakit hindi magantay? Puro ngak-ngak kasi. Isa pang pag-uusapan ho natin, ito pa tira din. Ang wala sigurong matira dahil walang sumakay doon sa issue ng biyahe ng Pangulo dahil kaagad nasagot ng Malacanang, tinira. Nako, ang dami palang mga appointee nito ng mga retired na mga officers ng AFP at PNP, mga general, mga retired. Ang dami niya mga inappoint. So what kung inappoint yung mga retired general, mga colonel dyan o captain man dyan? Yan ang sinasabing prerogative niya yan bilang Pangulo. Mamili siya. Bakit nung nakaraang administrasyon hindi kayo nag-satsat, hindi kayo nagyakyak, mga hinayupa kayo, hindi kayo nagngaw-ngaw nung inappoint ng dating Pangulo, mga kaibigan niya, kaklase niya, kabarkada niya, bakit hindi kayo nagreklamo? Yung mga walang katurya-turya ng mga barkada niya, ka-jamming niya, kapatsesyon, ka-music jamming niya, kasesyon niya sa kantahan, in-appoint niya, hindi kayo nagreklamo. Ngayon, itong Pangulo, in-appoint itong mga dating general, dating militar, nagngangaw-ngaw kayo, nagre-reklamo kayo. Por Diyos, por Santo naman, Panginoong kung langit, oo. Ala pa nga, bakit hindi ninyo husgahan, after siguro 6 months, give them until 6 months, kung walang performance na ito, kung mga magnanakaw ito, then pasibak natin. Ala pa nga, kaupo pa lang, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Basta may masabi lang kayo, matira ninyo ang Pangulo. Diyos ko po naman talaga kayo, ito lang ating mga kababayan, mga kapatid, talagang ayaw talaga tumigil. If you want the fucking enemy to win, para mabumagsak ang gobyerno, ang bansa natin, Diyos ko po naman, hindi ho namin, ayaw ho namin bumagsak ang gobyerno natin, ayaw ho natin mahulog tayo sa kamay ng mga terorista. Pero kung desperado na ho kayo, you want that this government change and replace, Diyos ko po naman, ewan ko. I do not see the logic. Ang pakiusap ko lang naman ho, bago tayo magsalita ng mga ganito, mga punyeta na mga salita, baka pwede itiko muna natin ang bibig. Putang ina, what the fuck is wrong here? What is wrong with this fucking picture? A lot.